Dalawang putok. Dalawang putok mula sa ilog ang narinig ng ilan sa mga tao o residente na nakatira malapit din dito. Kasunod ng mga oras na iyon ay nawawala na ang isang lalaki, may asawa at isang anak, sa ilog na ito ng umaga nang napansin ito ng mga tao. At ang lalaking ito ay si Santino Abelar, isang simpleng lalaki na kada linggo sa kinaumagahan kapag day off niya ay umaalis para mangisda sa ilog. Hilig niya kasi ito, pamparelax sa kanyang sarili tuwing day off. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi naman na siya nakabalik. At sa mga taong nakiusyoso, noong una, akala ng lahat ay nahulog lang siya sa ilog, nalunod o isang aksidente ang pangyayari. Yung bangka na lang kasi niya ang nakita nila doon. Pero parang wala namang naganap na komosyon doon, kaya maaaring nalunod na nga ito. Pero lumipas ang mga araw, may mga detalye na hindi tugma. May mga ebidensyang parang may naglagay. May mga kwento na hindi magkakadugtong. At ang pinaka nakakatakot ay parang kilala nito ang may gawa kung sakaling mapunta nga sa krimen ang pag-iimbestiga ng mga pulis. At iyan ang sasabayan nating iimbestigahan din mga kaibigan hanggang sa matapos ang kwentong ito. Taong 2000 sa tahimik na bayan ng Cabusao, Camarines Sur, dito ay nakilala si Santino Abelar. Si Santino ay kilala bilang isang tahimik pero masipag na tao. Isa siyang driver ng delivery truck at halos buong linggo ay nasa biyahe. Minsan madaling araw ang alis, minsan gabi na ang uwi. At may mga pagkakataon pa na hindi na siya nakakauwi agad dahil sa layo ng ruta niya. Sanay siya sa pagod at puyat dahil para sa kanya, normal na iyon basta may maipadala at maiuwi siyang pera para sa pamilya. Hindi siya mareklamo, hindi siya maingay at hindi rin siya palabiro. Pero kilala siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang maaasahan at seryoso sa buhay. Lalo na pagdating sa responsibilidad sa pamilya nito. Nakilala niya si Janel Verano sa palengke ng bayan. Si Janel ay tumutulong noon sa maliit na pwesto ng kanyang tiyahin. Nagtitinda ng gulay at kung minsan ay prutas. Si Santino naman ay isa sa mga driver na regular na nagde-deliver ng paninda sa palengke. Kaya halos araw-araw silang nagkakasalubong. Sa umpisa, simpleng tinginan lang ang lahat. Hanggang sa naging usapan, mga simpleng kamustahan, biro at tawanan sa pagitan ng trabaho. Hindi nagtagal, naging pamilyar na sila sa isa't isa. Si Santino, ang tipo ng lalaking hindi marunong sa magarbong ligaw. Hindi siya nagbibigay ng mamahaling regalo. Hindi rin siya palabola magsalita. Pero lagi siyang nandoon, naghahatid pa uwi kay Janel, tumutulong magbuhat ng paninda at kumukumusta kahit pagod na sa biyahe. Doon nahulog si Janel, hindi sa yaman, hindi sa porma, kundi sa pagiging totoo at responsable ni Santino. At si Santino naman, hindi na naghanap pa ng iba. Para sa kanya, sapat na si Janel, simple, maasikaso, at marunong makontento. Ilang taon nang lumipas, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa simbahan. Walang engranding handaan, walang malaking gastos. Pamilya at ilang malalapit na kaibigan lang ang naroon. Pero para sa kanila, sapat na iyon. Doon nagsimula ang buhay nilang mag-asawa sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan, malapit sa ilog. Ilang taon matapos ang kasal, isinilang ang anak nilang si Danica. Dito lalo pang nagsumikap si Santino. Mas lalo siyang nagpakapagod sa biyahe. Mas lalo siyang tumanggap ng trabaho kahit mahirap ang ruta para lang masigurado na hindi magkukulang ang anak niya. Si Janel naman ay nanatili sa bahay, nag-aalaga kay Danica at inaasikaso ang bahay nila. Sa paningin ng iba, maayos ang pamilya nila, tahimik, simple at walang problema. At sa loob ng mundong iyon, may isang taong malapit sa kanila, si Elmer Quirino. Matagal ng kaibigan ni Santino. Halos sabay silang lumaki sa lugar. Magkasama sa inuman, magkasama sa lakad, at madalas ay magkasama rin sa ilog kapag walang biyahe si Santino. Kilala siya ni Janel at madalas pa nga ay napapadalas ang pagpunta nito sa bahay nila. Sa simula,
Normal lang iyon. Kaibigan ng asawa, kilala ng pamilya, at wala namang dahilan para pagdudahan ito. Pero habang mas dumadalas ang pagbisita ni Elmer, ay mas madalas naman na wala si Santino dahil nga sa biyahe. Hanggang sa unti-unti ngang may nabuong pagtitinginan sa kanila ni Janelle. Dahil lingid sa kaalaman ni Santino ay may matagal ng pagnanasa itong best friend niya, kuno na si Elmer sa asawa nitong si Janelle. Maganda kasi si Janelle at kahit nanganak na nga ito ng isa, ay parang dalaga pa rin ang mukha nito at pangangatawan. Isang bagay na pinalalawayan ni Elmer. Kaya nga tumatiming lang si Elmer para matikman naman ang putahe ni Janelle. Kapag pumupunta noon si Elmer, sa bahay nila Janelle ay laging may pasalubong ito at pati sa anak nila ni Santino. At panay ang bola ni Elmer ng, "Ang ganda mo pa rin kahit may anak ka na. Ang swerte talaga ni best friend." Iyon ang madalas na sinasabi ni Elmer kay Janelle hanggang sa dumating na nga ang araw ay nagkaroon na nga sila ng lihim na relasyon na walang kaalam-alam si Santino. Dahil dito, sakada wala si Santino at nasa biyahe, si Elmer naman na ang pumapasada sa katawan ni Janelle. At ang malupit, mga kaibigan, ay madalas nangyayari ito mismo sa itinayong bahay ni Santino para sa kanyang pamilya. Minsan pa nga, kapag tulog ang anak nila, doon nila ginagawa ang lahat binabayo ni Elmer, si Janelle. At habang tumatagal ang ganitong sitwasyon, mas lalo pang lumalalim ang relasyon ni na Janelle at Elmer. Hindi na ito simpleng tukso o pagkakamali lang. Unti-unti, naging bahagi na ito ng araw-araw nilang buhay. Isang lihim na kailangang itago sa lahat, lalo na kay Santino. Sa bawat araw na wala si Santino dahil sa biyahe, doon naman nagkakaroon ng pagkakataon si Elmer na makalapit kay Janelle. Habang si Santino ay nagpapagod sa kalsada, iniisip kung paano pa niya mapapabuti ang buhay ng asawa at anak niya. Habang iniisip nito na huwag magutom ang pamilya niya, ay may ibang lalaking kumakain sa tilapia ng asawa niya. Kumbaga, si Santino ang namimingwit, pero si Elmer naman ang kumakain ng tilapia. Ang saklap, hindi ba? Wala siyang kaalam-alam. Para sa kanya, maayos ang lahat. Ang kaibigan niya ay kaibigan pa rin at ang asawa niya ay tapat sa kanya. Pero sa likod ng paniniwalang iyon, unti-unting nabubuo ang isang sitwasyon na hindi na nila kayang kontrolin. Dahil habang tumatagal, hindi na lang basta relasyon ang meron sila. May halong takot na, may halong kaba, at may halong pangamba na baka isang araw ay malaman ni Santino ang lahat. Ayaw ni Janelle ng hiwalayan. Ayaw niyang masira ang imahe niya sa mga tao. Ayaw niyang mawalan ng oras sa anak niya. At ayaw niyang mawala ang buhay na nasanay na siya. Si Elmer naman, habang mas lumalalim ang nararamdaman niya kay Janelle, mas lalo rin siyang nagiging agresibo sa pag-iisip ng paraan para manatili ang sitwasyon nila. Parang hindi na sapat sa kanya ang patagong relasyon. Gusto niya ng sigurado. Gusto niya ng permanenteng solusyon. Kaya dito, lumutang ang isang ideya na sa una ay parang biro lang. Isang ideya na hindi nila agad sineryoso. Pero habang paulit-ulit nila itong napag-uusapan, dahil nga sa mas lalo silang naiipit sa sitwasyon ng relasyon nila. At ang tanong lagi ni Elmer ay, paano kung mawala na lang si Santino para sila na lang ang magsama at magkatuluyan ni Janelle? Hanggang sa nagkaroon na nga ng totoong plano at ang ilog ang kinakitaan nila ng pagkakataon. Dahil alam nilang tuwing day off ni Santino, pumupunta ito roon para mangisda. Alam nilang madalas siyang mag-isa. Alam nilang tahimik ang lugar at walang masyadong tao sa madaling araw. Sa mata ng iba, isang simpleng lugar lang iyon para sa pangingisda. Pero sa kanila, nakita nila ito bilang perpektong lugar para magmukhang aksidente ang isang krimen. Kung mahulog siya sa ilog, iisipin ng lahat na lunod lang. Walang magdududa. Walang maghahanap ng ibang dahilan. Paulit-ulit nila itong binalikan at pinag-isipan silang dalawa. Si Janelle at Elmer mismo ang tinutukoy ko. Inisip nila ang bawat detalye, bawat galaw, bawat posibleng mangyari. Paano siya yayayain? Paano siya mapapalapit sa tubig? Paano sisiguraduhin na walang makakakita? At higit sa lahat, paano nila ito magagawang magmukhang aksidente lang?
hanggang sa dumating sa punto na hindi na ito basta ideya lang, kundi isang desisyon na handa na nilang isakatuparan. At ito na nga ang totoong naganap dahil sa plano ni Elmer na inayunan naman ni Janelle. Madaling araw ng araw na iyon, tahimik ang paligid sa ilog sa Camarines Sur. Wala pang araw, malamig pa ang hangin, at halos walang tao sa kalsada. Gaya ng nakasanayan, maagang gumising si Santino Abelar. Kinuha niya ang ilang gamit niya sa pangingisda at dahan-dahang lumabas ng bahay para hindi magising ang mag-ina niya. Saglit lang ako, manghuhuli lang ako. Iyon ang madalas niyang sinasabi tuwing aalis siya. At ganoon din ang sinabi niya noong umagang iyon. Paglabas niya, nandoon na si Elmer Quirino, naghihintay sa labas. Hindi na bago iyon kay Santino. Madalas naman silang magkasama sa ilog kapag may pagkakataon. "Tara na, aga natin ngayon ha," sabi ni Elmer habang nakasandal sa motorsiklo. "Oo, para makapwesto agad," sagot ni Santino na walang kahit anong hinala sa mangyayari. Sa isip niya, isa na namang normal na araw iyon. Kaibigan niya ang kasama niya, ilog ang pupuntahan, at pangingisda lang ang gagawin. Pagdating nila sa ilog, tahimik ang lugar. Walang ibang bangka, walang ibang tao, tanging tunog lang ng tubig at hangin ang maririnig. Inihanda nila ang bangka at dahan-dahang pumalaot. Habang nasa gitna na sila, nag-uusap pa sila tungkol sa kung saan mas magandang pwesto. "Dito na lang, tahimik dito," sabi ni Elmer. "Sige, mukhang marami nga dito," sagot ni Santino habang inaayos ang gamit niya. Habang abala si Santino sa paghahanda, nakatingin lang si Elmer sa kanya. Tahimik, parang may iniisip. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. "Pre?" tawag niya. "Oo," sagot ni Santino, hindi tumitingin. "Kung may mangyari man, pasensya na ha." Napahinto si Santino at napatingin. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, medyo nagtataka. Pero bago pa siya makakuha ng sagot, biglang itinulak siya ni Elmer. Diretso siyang nahulog sa tubig. Bigla siyang nagpumiglas, sinusubukang makaangat. "Pre, anong ginagawa mo?" sigaw niya habang kumakapit sa gilid ng bangka. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pilit siyang kumapit sa bangka para makasakay siya ulit dito. Pero umatras si Elmer. Inilayo ang bangka sa kanya. "Pasensya na," mahina niyang sabi. Pero malamig ang tono. Hindi agad nalunod si Santino. Nakalangoy pa siya. Nakakapit pa siya sa isang kahoy na nakausli sa tubig. Humihingal siya, nanginginig, at pilit inuunawa ang sitwasyon. "Elmer, tulungan mo ako. Ano bang ginagawa mo?" sigaw niya. Ramdam ang takot sa boses niya. Ramdam ang pagkalito. Tahimik lang si Elmer. Ilang sandali siyang nakatingin, parang nagdadalawang isip pa ito sa kanyang susunod na gagawin. Pero alam niya na wala nang atrasan. Kinuha niya ang baril na dala niya. Dahan-dahan niya itong itinaas. "Wala na akong choice," bulong niya sa sarili. "Pre, wag." Iyon na lang ang nasabi ni Santino bago ang unang putok ng baril ni Elmer. Tinamaan si Santino. At para masigurado, muling itinutok ni Elmer ang baril at isa pang putok ang pinakawalan. Unti-unting lumubog ang katawan ni Santino sa tubig at hindi na iyon gumagalaw. Ilang segundo lang ang lumipas, parang walang nangyari. Bumalik sa normal ang ilog. Tahimik, walang saksi, walang makakaalam ng nangyari sa gitna ng dilim na iyon kahit may nakarinig ng putok. Dahan-dahang naupo si Elmer sa bangka. Nanginginig pa ang kamay niya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng ginawa niyang kasalanan sa best friend niya na ginago niya. Pagkatapos noon, inayos niya ang lahat. Iniwan ang bangka kung saan ito makikita. Sinigurado niyang magmumukhang aksidente ang lahat. At ang katawan ni Santino, itinago niya sa isang lugar na hindi agad mahanap. At sa mga sumunod na oras, kinaumagahan, ay naging isang simpleng kwento na lang sa mga mata ng residente ang pagkawala ni Santino. Isang mangingisdang nahulog at nalunod. Iyon ang alam ng lahat noong una. Pero lumipas ang mga araw matapos mawala si Santino Abelar at mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Sa una, iisa lang ang sinasabi ng lahat, nalunod. Isang simpleng aksidente, natagpuan ng bangka niya sa gitna ng ilog, walang tao, walang bakas ng away o gulo.
Para sa karamihan, malinaw na ang nangyari. Siguro, nadulas lang, nahulog, sabi ng isang matandang nakatambay sa kanto. Oo, malalim din dyan, delikado talaga. Dagdag pa ng isa, pero hindi lahat kumbinsido. Dumating ang mga pulis at sinimulan ng investigasyon. Sinuri ang bangka, ang paligid, at ang mga gamit na naiwan. Tahimik ang eksena. Walang dugo, walang bakas ng struggle. Mukhang aksidente nga ito, sabi ng isang pulis habang nakatingin sa bangka. Pero sumagot ang kasama niya, hindi ako kumbinsido. May nagsabi may narinig daw na putok ng baril kagabi. Napatingin ang isang pulis. Putok? Sigurado ka? Oo, 2 pang araw. Doon nagsimulang mabuo ang duda ng mga ito. At habang tumatagal ang investigasyon, mas lalong may mga detalye na hindi tugma. Bakit parang masyadong malinis ang bangka? Tanong ng isang investigador. At kung nalunod, nasaan ang katawan? Dagdag pa ng isa. Sa kabilang banda, si Aling Fe Abelar ay hindi mapakali. Sa simula pa lang, hindi na siya naniwala. Hindi nalunod ang anak ko, sabi niya habang kausap ang isang pulis. Kilala ko ang anak ko, marunong yun lumangoy, hindi basta-basta mawawala ng ganoon. Sagot ng pulis, pero wala pa kaming ebidensya na may foul play. Napailing si Aling Fe. Maghanap pa kayo. May nangyari sa anak ko, dagdag pa ni Aling Fe na mangilid-ngilid na ang luha. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Unti-unting tumahimik ang kaso. Para sa iba tapos na ito. Pero sa loob ng ilang tao, lalo na kay Aling Fe, hindi pa iyon tapos hanggat walang nakikitang bangkay ng kanyang anak. At habang lumilipas ang panahon, may isang bagay na mas lalong naging kahina-hinala. Mas naging malapit sina Janelle at Elmer, na parang nagiging lantaran na sa mga tao. Napapansin mo ba? Bulong ng isang kapitbahay sa kausap niya. Parang lagi nang andiyan si Elmer sa bahay ni Janelle. Oo nga eh, hindi na normal yan, sagot ng isa. Unti-unting kumalat ang usap-usapan na si Elmer na raw ang pumalit sa lugar ni Santino. Siya na raw ang kumakapit kay Janelle. Pero isang gabi, nagkaroon ng matinding alitan sina Janelle at Elmer. Hindi na pwede ito, Elmer. Napapansin na tayo. Galit na sabi ni Janelle. Anong gusto mong gawin? Itigil na natin to? Ngayon pa ba? Sagot ni Elmer. Halatang iritado. Hindi ko alam pero delikado na. Tapos na Janelle, wala ka nang babalikan. Patay na si Santino. Sumagot naman si Janelle ng, paano kung may makaalam? Mahina niyang tanong. Walang makakaalam kung mananahimik ka. Sagot ni Elmer na malamig ang tono. Hindi ko na kaya to. Kaya mo. Kailangan mong kayanin. Kasali ka dito. Hindi alam ng dalawa na may mga nakarinig sa kanila noong gabing iyon at mabilis na nakarating sa pulis ang impormasyon. Kaya tinawag si Elmer para sa investigasyon. Wala akong alam. Unang sabi niya habang nakaupo sa harap ng investigador. Sigurado ka? Tanong ng pulis. May mga testigo na nagsasabing may narinig na putok ng baril at nakita kang kasama ni Santino noong madaling araw na iyon. Biglang natahimik si Elmer sa sinabi ng pulis. Hindi ka namin pinipilit, pero mas mabuti kung magsasabi ka ng totoo. Dagdag pa ng pulis. Ilang minuto ang lumipas. Hanggang sa bumuntong hininga si Elmer. Tapos na rin naman. Mahina niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng pulis. Napayuko si Elmer. Ako ang kasama niya. Ako ang tumulak sa kanya sa ilog. At ako rin ang bumaril sa kanya. Nabigla ang mga pulis sa biglaang pag-amin ni Elmer. At dito na ikinuwento lahat ni Elmer ang nangyari. At iyon ang mga narinig ninyo mga kaibigan sa isinalaysay nating eksena kanina. Nasaan ang katawan? Seryosong tanong agad ng pulis. Ipapakita ko. Mahinang sagot ni Elmer. Agad na kumilos ang mga awtoridad. Pumunta sila sa lugar na tinuro ni Elmer. At doon, matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, hinukay at kinuha nila ang mga labi ni Santino Abelar na nakabalot sa lumang trapal. Halos buto na lang ang nakuha ng mga pulis, kaya wala nang duda na ito ay isang karumal-dumal na krimen. Agad na inaresto si Elmer, at kasunod nito, nadamay na rin si Janelle. Hindi lang siya ang may kasalanan. Sabi ng isang investigador, may kasama siyang nagplano. Sa huli, nabunyag ang lahat. Ang plano ng pagpatay, ang pagtataksil kay Santino ng best friend niyang itinuring,
At ng misis niyang wala siyang ibang pinangarap kundi bigyan sana ng magandang buhay. At ang kasinungalingan dahil sa tawag ng laman. At para kay Aling Fe, sa nanay ni Santino, natupad din ang matagal niyang hinihintay. Sinabi ko sa inyo, hindi nalunod ang anak ko, umiiyak niyang sabi. Pero kahit nakuha niya ang hustisya, ay hindi na rin babalik pang muli ang anak niyang si Santino Abelar sa piling nila. Sa huli, si Elmer Quirino ay hinatulan ng reclusion perpetua dahil sa krimen ng murder, habang si Janel Verano Abela ay napatunayang sangkot sa sabwatan at hinatulan ng reclusion temporal dahil sa conspiracy to commit murder. Kaya lagi ninyong tandaan mga kaibigan na hindi lahat ay totoong kaibigan mo. Minsan, nariyan lang ang iba dahil sa pansariling interes nila at hindi para sa kabutihan mo.